Sigurado ka ba sa kinakain mo? Meron ko ba mga experiences na mga maduduming food or mga hindi well-prepared? Meron dati yung dito. Kaso wala na ngayon eh. Ah, okay. Tinanggal Yung sa na. ano? Oo, yung kanina. Nagawan. Paano? Bakit? Ano naging experience May mo? bangaw yung ano. Ano bang? Adobo nila. O anong ginawa mo nung nakita mo yung bangaw? Nagalit ako. Pero nakapag-refund ka naman or whatsoever? Hindi eh. Usually pag ano pinapalitan, kahit naman sa loob ng school nangyayari. Masarap, mura, kaso dumi. They present it pretty well. Since I'm like a pig, I eat a lot. It's like I don't really care what's on the plate. As long as it's food, I'll eat it. Kasi parang feeling ko wala naman masyadong safe na food na ngayon. Ayon sa Sanitation Code of the Philippines, hindi pinahihintulutan ng sino man na magtayo ng isang kainan na walang sanitary permit. At hindi rin pinahihintulutan ng sino man na magtrabaho sa kahit anong food establishment nang walang health certificate mula sa city o municipal health officer. Kailangan din mapanatili ang kalinisan sa loob at labas ng food establishment. Kailangan din ang lahat ng utensils na gagamitin ay nasa malinis na lugar. Ang mga maghahanda ng pagkain ay kailangan nakasuot ng malinis na damit at hairnet. Ayan, yan na nakikita nyo, yan yung parang lalagyanan ng mga baso nila. Diyan kumukuha ng inumin ng mga customers. Pero kung talagang titignan mo, itong lugar na to malapit lang sa CR. Diba? Parang ang dumi. Ayan. Yan yung lababo. Yan yung mga sabon na ginagamit nila panghugas. Doon sa mausok na part na yun, doon sila naghuhugas ng mga plato nila. Ito namang kainan na to, ito yung lugawan sa harap ng eskwelahan. Katabi lang to ng highway at makikita nyo na yung harang lang dyan mga bamboo sticks lang. Yan, makikita nyo yan yung hugasan nila. Ayun lang ang mga pinaghugasan na plato. Makikita mo si ate nagpe-prepare ng lugaw. Kinakamay niya lang pero may takip namang plastic. Pero madumi pa rin eh. Ito siguro yung mga laman loob na kasama ng lugaw. Dapat gumagamit sila ng utensils sa pagkuha niyan, di ba? Nandito tayo ngayon sa Fiat Restaurant, isa sa mga sikat na kainan dito sa tapat ng Soho. Tatanong lang po sana namin kung how do you prepare yung mga Actually, it's pre-cooked already para it's easy, para the customer doesn't wait for it. So, pero we make sure when we serve it, it's fresh and it's hot on the plate. Paano naman po yung mga policies nyo or yung mga dapat policies nyo sa mga employees? Well, of course, they have to have time. They have to look tidy. They have to have a hairnet, and they have to have yung health, for sanitation, ganon. Ano pa? Siyempre, yung preparation. Ganon siya. Paano po yung sanitary permit mo? Meron po ba ganun? Yeah, we do have sanitary permit. Each of our owners have sanitary permit of the establishment. We have individual sanitary certificates para sa mga workers. So we have them tested for TB, HEPA, etc. Nag-ano naman po ba ang rural health unit? Parang nagpupunta po ba sila dito for inspection? Of course, yung sa munisipyo, they normally check our record. Not only sa health, pati sa fire,
have to have fire extinguishers, tapos exits, adequate yung exits niya, mga electrical, besides the mayor's permit and everything. Paano naman po yung pag-inspect nila? Surprise po or... Actually, it's surprising. They just suddenly come here and they look at your papers if it's complete. Ano ba yung yearly or... Actually, sa amin, parang twice a year. Twice a year. So, aware naman po ba kayo sa mga ibang restaurants dito or ibang kanina walang sanitary permit or yung pag-prepare nila ng food? Kasi we just mind our own work when busy. Pero usually, But of course, we are aware of some people. They don't have the necessary permits. But kaya lang kami kasi try to follow whatever we can para there won't be any problem. andito tayo ngayon sa Regional Health Unit Number 1 ng Bayan ng Dasmariñas. Susubukan nating makapanayam ang mga health officers ukol sa tamang pagpapanatili ng kalinisan ng mga restaurants at mga canteens. Hindi po sanitary permit. Kunyari, ano na po yung mga policies, yung mga guidelines, na pagdakbigay sa mga Letter na lang kasi ito yun, isang buko yun ng sanitary. Ngayon yung lahat na kayo. Isang buko. Hindi na lang po Sinubukan natin silang kausapin, pero may mga hinihingi pa silang kasulatan para sa interview. Andito tayo ngayon sa JFH Clinic para makapanayam ang isa sa mga nurses para malaman natin kung ano bang nakukuha sa akin sa pagkain ng mga maruraming pagkain. sa herba A, typhoid, diarrhea, madami naman ako sa ano sa pagkain. I-elaborate ko lahat yun. Ano po yung mga common? Common yung diarrhea. Mediasis. Paano po tinitreat yung diarrhea? Ang diarrhea, ang pag-treatment, kasi toxin yun na kinain mo yan eh. Pinasok mo yan sa loob ng siya. So, kailangan ilabas mo rin siya. Pag toxin kasi, kaya out mo. Through pupo din. So, gagawin mo, mag-hydrate ka lang. Kung ano yung water loss mo, yun yung ibabalik natin. Dapat yun muna. Tapos hindi ka na muna mag-iinom ng antibiotic. Meron po ba kayong gano'n? Parang naging pasyente na nakakain ng madumi sa labas? Oo. Marami po. Karaniwan po diarrhea. Karaniwan sa atin dito, sa diarrhea, sa pagkakaita. Yung mga canteens po yun sa labas. Yung iba, minsan, food poison. Sa labas po. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga estudyante ng De La Salle University, Dasmariñas na may ilan-ilang mga restaurants at canteen sa tapat ng eskwelahan na hindi sumusunod sa sanitary code. Pero pinipili pa rin nilang kumain dito dahil sa pagiging praktikal. Sana lang mas maging mahigpit ng gobyerno sa pagpapatupad ng sanitation code. Ako po si Jessa Shazar para sa The Investigadors.